ang ibang lugar sagana sa grasya mula sa gobyerno sa pamamagitan ng mga proyekto. Ang Tayasan Negros Oriental tila hindi nabiyayaan. Sa video, makikita ang dalawang lalaki na tumatawid ng ilog, bit-bit ang kawayan na tinalian ng tela para gawing duyan. Pasyente na to, hindi kalabang karon. Lulan ang isang pasyenteng kailangang isugod sa ospital. Sanay po na ahawi, ihalo po na siya. Oh. Nung ligtas silang nakatawid ng ilog, ang pasyente isinakay hindi sa ambulansya, kundi sa motorsiklo. Kwento ni Jerry, pinagtulungan daw nilang itawid sa ilog ang kamag-anak niyang si Araceli na nooy naninikip ang dibdib. Gidala namin sa ospital kay grabe, dili man sa mukaon. Among gusto nga mabuhi pa ba. Hindi nga lang daw naging madali ang kanilang kalbaryo sa ilog. Nasira kasi ang kanilang tulay nung humagupit ang bagyong Odette taong 2021 at mula noon, pahirapan na ang pagtawid sa rumaragasang ilog. Delikado kayo kay maanod ka, di patay po ka. Di emergency kayo, di gwanta naman, bisag delikado kayong alagyan. Na pero maba, ginlapawan, di kami nag-agi. Nagpapasalamat pa rin sila na nakarating si Araceli sa ospital at ngayon, nagpapagaling na. Yung tulay na ginawa, sir, maliit lang, sir. Parang hindi tulay, parang spillway lang, sir. Kunting baha lang, sir, hindi na mapakinabangan, sir. The OCD went here to inspect the damaged bridge. Pina-forward nila sa DPWH for program of work and for funding. Palagi ako nag-remind sa kanila na kumusta na yung request for the construction of a new bridge here in sa Barangay Bago. Sinasabi nila na for funding daw. Ang panawagan ako, maayaw na ng tulay, parang maayaw pag-agi. Pasyente na to, hindi kalabang karon. Bunsod ng mga naglalabasan ngayong kinorakot di umano na mga proyekto. Nag-utos si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Lahat po na ehekutibo, miyembro ng ehekutibo ay ready. Pati pa ang Pangulo. Sa palagay niyo po,